me out kasi na when we all get ready. See. See His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. Here prepare for us a place when we all get to heaven. Walking on, rejoicing that we'll live when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. I will walk the pilgrim
Praise God. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Minsan pa mga kapatid, iyoko natin ang ating mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa po na kami lumalapit sa iyong trono sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, dahil kayo may mga tao, Lord God, alam mo, mga mahihina, nangangailangan, Lord God, ever needing, Lord God, at ikaw ang nagsabi na ikaw ang aming palagian na tulong, Panginoon. Kaya kami lumalapit sa iyo sa umagang ito, Panginoon, para kami po'y aliwin mo.
Ano man ang kalalagayan po namin sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, may problema man kami, Panginoon, sa pangangatawan, may karamdaman man, Panginoon, meron man kami, Panginoon, pangailangan sa pinansyal, meron man kami, Lord God, pangailangan, hallelujah, na mapagaling sa emotional na kalalagayan, Lord God, alam namin, Ikaw ang Diyos na nagsabi, Panginoon, na nagpapagaling ng lahat ng mga bagay, at Ikaw ang Jehovah Jireh, nagmamayari ng lahat ng mga bagay. Higit sa lahat, Ikaw mo, Panginoon, Ikaw ang Jehovah Shammah. Palagyan mo kami sinasamahan. Kaya nakakasigurado kami, Panginoon, lahat ng katangian mo na sinabi mo, Panginoon, na pakinabangan namin ay papakinabangan po namin, Lord God. Salamat o Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, binigyan mo pa kami ng pagkakataon. Hallelujah, na masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat, dinala mo kami sa lugar na ito. Hallelujah, especially, Lord God, na ang tatalakayin po namin ay sanctification. Nawa, Panginoon, bigyan mo ito ng linaw sa aming lahat, Lord God. Bigyan mo ito ng justice, Panginoon. I may not be able, Lord God, to preach it, Lord God. Man will do. Pero nawa, Panginoon, na yung Espiritu ang siyang mangusap sa pamagitan ng labi na ito, Panginoon. Sa Espiritu at katotohanan, paginabangan po namin ang spiritual na mana na ipagkakalo po sa amin sa umaga nito. Sinasamba kayo ka namin, Panginoon, ng pagyuko ng aming mga puso, ng aming ulo, at nagsasabing, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang bagay, Panginoon, na naging pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Tignan mo kami sa umagang ito, Panginoon, tulad ng ginawa mo sa una pa. Declare us, Lord God, righteous in your sight. Amen. Innocent, Lord God, na tila baga wala kaming nagawang kasalanan. Wala sa talaan, Panginoon, binura mo lahat ito nung kami po inaringgan mo. Amen. Patuloy mo po, Panginoon, kaming tignan na ganong kalalagayan. Patuloy mo pong ipagkalog sa amin ang kalalagayan na yun. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito pong aming samot dalangin lahat ng banal muli. Magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Punta po tayo sa 1 John 1:7. Saka sa Ephesians 5:26. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Punta naman tayo sa Ephesians chapter 5, verse 26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Patungkol po yan sa church, mga kapatid. Purihin ka, Panginoon, dakilang Diyos. Amin pong itinataas ang mga salitang ito sa iyong dambana sa umagang ito. At iniling po namin, ito po ay pahiran mo ng iyong langis upang ito po, O Diyos, ay may pangaral ng bugigting sa umagang ito ayon sa iyong banal na kalooban. At matanggap po namin ito higit sa lahat. Maunawaan po namin ng malinaw, Lord God, at dahil naunawaan po namin malinaw at tinanggap po namin, ito po ay magtutulak sa amin, ipamuhay po namin ito. At kung di namin may pamuhay, ay maihingi namin ng tawad sa iyo. At humingi ng tulong sa iyo na may pamuhay po namin hanggang sa ikaw ay dumating. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samot dalangin, lahat ng banal malibot sabi ng Amen at Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Praise God. Maaari na po tayong makaupo. Siguro po ay magpaparto po ako dito dahil kung hindi, medyo mahaba. Pero depende sa takbo ng ating mensahe sa umagang ito, mga kapatid. Nasa second stage na tayo ng tatlong baitang ng pananampalataya. If we could not understand this, kung meron sa inyo hindi naunawaan to, please lapitan ninyo ang sino man sa mga elders. Nasaysayin, paliwanag sa inyo, kasi kung di nyo po ito naunawaan, mawawalan po ng saysay yung pag-atin po ninyo dito. Yun po ang katotohanan. Kasi ito yung tatlong baitang na kailangan nating daanan upang maganap yung pagpapalit ng katawan sa atin, yung glorification. Kung di po natin ito madaanan ng tatlo, habang buhay po tayo, hindi po magaganap yung body change sa atin, yung rapture sa atin. So habang buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Pero kung kinuha tayo, saan tayo naglilingkod ng buong igting, doon tayo hatulan ng Panginoon. At dahil nasa puso natin ay pamuhay ito,
ng buong linting, doon tayo hatulan. Of course, kasama pa rin tayo sa mga rapture. Ang mahirap, hindi mo natapos pero hindi mo ito binigyan ng pansin. Kaya mas naig yung minimithi mo palagi na may pamuhay ang mensahe sa huling kapanahunan. Ito ang tatalakay natin sa umagang ito, mga kapatid. Tandaan po natin na ang sanctification is cleansed and set apart for service. You are not just cleansed. When you are sanctified, pakinggan ninyo po itong maigi, when you are sanctified, God expects you not to be idle. Hindi in-expect ng Diyos, ang in-expect ng Diyos, may gagawin ka. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Because you are set apart for service. Amen. Hallelujah. The end result of setting you apart after cleansing you is for God to use you for service. Amen. You cannot just sit down there without doing something for God. Mabigat ano? Pero hindi natin ito nabibigyan ng pansin, mga kapatid, sa mga preaching, sa mga Bible studies, hindi natin masyado itong nabibigyan ng pansin. Pero ito po yung katotohanan. Kapag ikaw ay nasa sanctification stage, hindi pwedeng wala kang ginagawa sa Panginoon. Kung wala kang ginagawa para sa Panginoon, hindi ka pa sanctified. Mabigat niya. Paano pa kayo mga absent? Nawala sa puso nila. Di baling umabsent ka din sa pangailangan. Pero nasa puso mo na isa pamuhay ang salita ng Diyos, ang mensahe sa huling kapanahunan. Pero kung wala dito, naku, nakakatakot dahil God has already cleansed you and set you apart, and God is expecting you that He will use you and you will do something. Kaya yung bagay na nangyayari dito, mga kapatid, medyo tatalon-talon ako kasi doon ako dinadala ng Panginoon. Tinatalakay natin yung binibigyan tayo ng gifts at binibigyan tayo, mga kapatid, ng fruits. The fruits will not come, mga kapatid, hanggat hindi natatapos ang sanctification. But the gifts, yung kaloob, ibinigay ng Diyos yan to empower us for the ministry, to serve others. Hindi ka binigyan ng gifts ng Diyos para buruhin mo yan. Binigyan ka ng gifts ng Diyos to empower you for the ministry, whatever it is. Kahit yung pag-attend mo dito ay isang service. Offer yourselves as a living sacrifice. Romans chapter 2. Tingnan niyo ito. Baka kala niyo yung pag-attend ay baliwala. It is not counted in the eyes of God, pero yan yung pinakamababa karampatan na paglilingkod na pwede mong gawin. Pagkatapos, sinan mo pa. Come on, church, challenge to. Hamon to sa inyo. Ito na yung pinakamababa. At sabi ng Diyos, karampatan yan, acceptable sa Kanya yan. Pagkatapos, sinan mo pa. Kaya nga sabi, forget not the assembling of the saints. Hebrews 10:25. Tingnan po ninyo. I beseech you. Sabi dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable. Praise the Lord. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Reasonable service, nakita ninyo, karampatang paglilingkod. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya para wala tayong may dahilan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman ako teacher, Panginoon. Ano ang aking ministry? Wala. See, hindi naman ako pastor, hindi naman ako song leader, hindi naman ako musician, hindi naman ako diakono, hindi naman ako trustee. Anong gagawin ko, Panginoon? Meron pa rin ibinigay na paglilingkod na pwede mong gawin, at yan ay karampatan. Paglilingkod. A reasonable service to God, acceptable to Him. And that is, mga kapatid, sabi ng ating banal na kasulatan, offer yourselves as a living sacrifice. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, isang sakripisyo mo, yung sarili mo, para sa paglilingkod. At paano? Kaya nga sakripisyo eh. Kaya pag tinignan ng Diyos, nagsakripisyo itong anak ko. Ano yung sakripisyo? You want to do something, you want to hold on something that is precious to you, but you have to let it go. Let it go. Bakit, mga kapatid? Hallelujah. Kaya kung hindi mo yan, pakakawalan, yan ang magiging Diyos mo. Whatever it is. Yung gustong-gusto ng gawin ng katawan mo, puso mo, utak mo, isip mo,
Whatever it is. Pasensya na kayo. Kasi may mga wala dito, maaaring nasa... Kaya hindi ako nagbabasa ng messenger mga kapatid. Friday, Saturday, Sunday na ako nagbabasa. Kasi ayoko malaman kung ano nangyayari sa buhay ninyo. Kasi pag nag-fix ako dito, alam ko nangyayari sa buhay ninyo, baka sabihin ninyo, preempted. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay ninyo, pero nakikita ko, may mga upset, hindi ko alam kung anong dahilan nila. It could be, pwede mga kapatid na ito ay justified o hindi. Pero ang ipipreach natin ngayon ay kailangan malaman natin na may reasonable service tayo na pwedeng gawin sa Diyos. Amen. At kung itatanggi pa natin ito, ipagdadamot pa natin ito sa Diyos, oh my Lord, hindi ba sobrang nakakaya yun? Na may kakayanan ka, mga kapatid, na magpigil, magtimpi, huwag gawin yung bagay na gustong-gusto mong gawin. Pero ginawa mo pa rin, mga kapatid, hindi pa alam kung talagang importante. Kaya nga sacrifice eh. Maaring banding. Kasi ngayong panahon na ito, banding, ang dami. Kailangan pupunta ka dyan sa mga pamilya mo na hindi mananampalataya. Pero sabi dito, sacrifice. Mas importante yung pagdalo kaysa doon pagdalo doon sa banding. Mabigat. Mabigat. So you have to offer your sons. Unahin mo ang Diyos. Sabi ni Brother Branham, yun ang hierarchy. Mga kapatid ng paglilingkod, ng pagmamahal. Ibigay mo muna sa Diyos ang lahat. Pangalawa sa iyong asawa. Pangatlo sa iyong anak. Wala pa nga dyan yung trabaho. Wala pa nga dyan yung outing. Wala pa dyan yung outing. Wala pa dyan yung mga activities for the families. Once na naging mananampalataya ka kay Kristo Jesus, mga kapatid, you become a peculiar people of God not man. Kaya maraming pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka na dati. Kaya ang tawag na sa inyo, creation. Bago ka ng nilalang. So marami ng bagay talaga na magbabago sa buhay mo. But since you are not born man, tulad ng isang tao, pinapanganak na bata, lumalago siya. Pero nagmimiti siya. Amen. Kasi kung di siya nagmimiti doon sa puso niya, walang nangyari. Baby Christians, mga kapatid, will do something na kainisan natin. Totoo yan. Hamakin natin sila, masasamang loob natin sila, akala na ang ating isip, kinakalagkad tayo. Mga kapatid, doon sa ginagawa nila nakabalbalan, dahil tayo'y mga mananampalataya na gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos, pero sila parang dinadrag tayo. Parang hinahatak tayo doon sa mga pagkakamali nila, kasamaan na nagagawa nila. Yun ang interpretation natin na mga may gulang na sa pananampalataya. But it is not. Dinaanan din natin yun. Sabi nga ni Brother Leo doon, diyako na si Brother Leo doon, uminom pa eh. Tignan ninyo, diyako na. Diyako na si Brother Leo, pero uminom pa. Can you see that? Pasensya na brother. Sasabihin ko lang dito kasi it's a very good example for a baby Christian. Pero ngayon, di mo gagawin yun. Unless itatakwil mo talaga ang Panginoon. Di naniniwala kung di may tatakwil ang Panginoon. Amen. Nakita ninyo mga kapatid. Katapos kung titingnan natin ang ating mga young people o yung mga baby Christian sa ating church, parang gusto natin, luminga sila agad. Magawa nila agad yung nagagawa natin. It's not. Ang kailangan nila, suporta natin. Ang kailangan nila, pag-alalay natin. Ang kailangan nila, pang-unawa natin. Unawain natin sila. Bakit ganon? We should know where they're coming. Saan sila nanggagaling. Pero huwag ka naman pagkabonjing. 10 years, 15 years, 20 years ka na sa pananampalataya, Brother Mike. Tapos nakatupon ka pa, pangit naman. Bakit naman? Dapat, umuunlad ka. Kasi kung di umuunlad yung pananampalataya mo, ibig sabihin, you are not truly justified. Kasi dapat umuunlad. So puntahan natin yan. First, bago natin bitawan yung justification, baka mamiksak tayo. Kasi ang osas, ang once saved, always saved, magkasama kasi yung justification at sanctification. Once na inaring ganap sila, kailangan sanctified din sila. Nasusundan po natin. So automatic. When God justified them, sanctified din sila. So, lalabas, it's the work of God. Nawawala yung accountability. Panagutan. Kasi ang iasa mo na lang, ang Diyos naman ang umaring ganap sa akin, at ang Diyos naman ang nagpapabanal sa akin. So, regardless kung anong gawin mo, maaring i-justify mo na sanctified ka pa rin. Iyon ang danger doon. Pero yung katuruan, itinuro sa atin ng mensahero, ang linaw, ang linis. Alam mo kung kailan ka na sanctified, kung kailan ka inaring ganap, alam mo kung kailan ka naglalakad ng may kabanalan, at alam mo
kung ikaw ay bautismado na ng Espiritu Santo. Ang linaw, ang linis. Walang overlapping. Wala kang fallback. Justified naman ako. Sanctified ako, justified na ako. It's the work of God. It's the work of God. No, may work ka dyan. Ang pananampalatay walang gawa ay patay. Sabi ng banal na kasulatan. So you have a part there. So yung justification is once for all time legal declaration ng Diyos na ikaw ay righteous sa harapan niya, inosente ka sa harapan niya, based on your faith, ayon sa iyong pananampalataya sa bagay na gawa ng Panginoon na tapos na sa krus ng Kalbaryo. Wala ka nang pwedeng idagdag. Tapos na yun. Wala kang ginawa. So God justified you. Wala kang ginawa. Kaya na binubulay-bulay ko eh. If you are not elect, hindi ito gagana. Paano ito gagana kung di ka elect? Kaya pwede gagana rin. Pero God, for God to justify you, He will seek you. Hanapin ka. Kasi bahagi ka niya, kasi pinili ka niya. Nasasundan po natin, kung di ka niya pinili, sabit ka lang. Come on! Ang ganda nito. Kaya ka na-justified in the sense of doon sa kalalagayan ng elect, possessionally, mga kapatid, nung inaring ganap ka, kompleto na yun. Positionally. Pero experientially, experience-wise, kailangan ipamuhay mo ito daily. Kung saan nililinis ka, tinuturuan ka, kinukonbinsi ka, ginaguide ka, kinukonvict ka, at tinatanggal yung magagaspang na bagay sa iyo. Yun ang ginagawa sa sanctification. Masusundan po natin, mga kapatid. Doon sa justification, wala kang gagawin. It's all the work of God. Pati yung pananampalataya mo, kanya yun, hindi sa'yo. Wala, as in wala. Kaya dapat elect ka eh. Para hanapin ka niya at bigyan ka ng pananampalataya at mag-respond ka at sumampalataya ka doon sa tapos ng gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi niya ibibigay yun sa'yo, wala, as in wala, zero. Wala, hindi ka maaaring gana. Hindi ka totoong maaaring gana. Pero kung ikaw ay elect, maaaring ganap ka. Kasi lahat gawa ng Espiritu Santo. Rinobay ng dugo, nire-repay ng Espiritu Santo. Purihin ng Panginoon, napaka, grabe. Ngayon mga kapatid. At pag ikaw ay sanctified, medyo tumatalon ako, kung ikaw ay sanctified mga kapatid, at ikaw ay elect, hindi pwedeng hindi matatapos. Hindi pwedeng hindi matatapos yung proseso. Pero kung hindi ka elect, pwedeng hindi mo matapos yung proseso. Pwede kang ma-sanctified, mga kapatid, pwede kang ma-justified, pwede kang ma-sanctified, o pwedeng justification lang. Pag ikaw ay na-justified, di ka na makakasulong doon sa kaya tingnan niyo, kaya kung gustong ipangaral ito sa umagang ito, nawa bigyan ng justice ng Panginoon. Na hindi pwedeng wala kang gagawin pag nandun sa sanctification stage ka na. Kung nandun ka na, mga kapatid, dapat may ginagawa ka. Kung wala kang ginagawa, it means nandun ka pa rin sa justification stage. Mabahala ka. Lalo na kung matagal ka na sa pananampalataya. Wala kang pakundangan, okay lang, absinan mo. Nang walang justification. Pero kung walang justification, ginagawa mo yun, medyo problema talaga doon sa pananampalataya mo. Nandun ka pa sa justification. Any moment, di mo pwedeng idahilan sa Panginoon. Panginoon, nasa justification stage pa lang ako eh. Kung tinanong ng Panginoon, ilang taon ka na dyan? 20 years na ba? 25 years o 30 years na ako dito sa justification, Panginoon. Di ba? God has given you, pinalawig na ng gusto ng Diyos yung biyaya niya doon sa justification, and yet, hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Hindi ka sumusulong. So ulitin ko, ito yung gusto kong ulitin sa mga nito. Pag ikaw ay na-sanctified, the second stage na, mga kapatid, ng biyaya ng Diyos, dapat hindi ka idle. Dapat may ginagawa ka para sa Panginoon. Dapat yung gifts, mga kapatid, of the Holy Spirit is working in you. At kung ikaw, mga kapatid, ay walang magawa, just attend. Just attend. Naalala ko yung mga panahon na pagsubok, Brother Leo. Sabi ni Brother Leo, Pastor, nilakad namin. Magmula Tungko hanggang Ciudad Real. Hanggang Ciudad Real ba pangarap? Hanggang Ciudad Real. Para maka-attend kami. That's sacrifice. Yun ang sacrifice. Dahil gusto mong maka-attend, doon kitang-kita. Napakaliwanag yun.
Dahil gusto mong maka-attend, ayaw mong mapabayaan ang pagtitipon, ginawa mo ang lahat na makakaya mo para maka-attend ka. Because it's a reasonable service. Paano kung meron ka? May pera ka, may time ka, and yet hindi ka umattend? I'm not your judge, it's God. Ang Diyos ang ang pwede lamang pumatol sa inyo, hindi ako. Ang trabaho ko lang ay ilatag sa inyo ang kalooban ng Diyos. At ang desisyon ay sa inyo. Hindi ako mag-decide para sa inyo, kayo. Dahil kung hindi, gagawin ko, magdadala ako ng posa sa bawat bahay. Poposas ko kayo, kakalad ka rin ko kayo dito sa church. Sa ayaw at gusto niyo, umattend kayo. Kung yun, kung pilitan, ayaw mo umattend. Joel, kuha ka ng laban doon sa tunggo. Baka mga 30 pasok. Kuha 30 na posas. Posas natin sila lahat, katapos kalad ka rin natin sila sa church. Pagdating sa church, itali natin sila doon sa upuan para hindi sila alis. Kung pilitan, gano'n ang gagawin namin ni Brother Joel. Di ba? Sigurado. Gulo pa ito. Bakanting upuan, baka kulang pa. Mga kapatid. Pero hindi gano'n eh. Free will. Binigyan tayo ng free will ng Diyos. Gusto makita ng Diyos kung yung paglilingkod na ginagawa natin galing sa puso natin. Amen. Hindi sa Hallelujah. isip natin, sa puso. Praise the Lord. Hallelujah. So dalawang ginagawa doon sa sanctification. Doon sa ating binasa, the blood cleanses us. Nililinis tayo ng dugo. Paano tayo nililinis ng dugo? Yung dugo na yun ay binubo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pambayad yun doon sa dumi natin, sa kasalanan natin. Dahil ang tingin sa atin ng Diyos madumi dahil sa kasalanan. At dahil ang Diyos ay banal, mga kapatid, kailangan malinis tayo na haharap sa Kanya. At walang ibang pwedeng panlinis, mga kapatid, sabi sa aklat ng Hebrews, mga kapatid, kundi ang banal na dugo ng ating Panginoon. Doon sa lumang tipan, ginagamit nila yung dugo ng hayop. Pero yun ay tinatakpan lamang yung kasalanan. Yun ay pansamantala na solusyon habang hindi pa dumadating yung tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon ay walang iba kundi yung binabanggit sa John chapter 1 verse 29. He is the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang kordero talaga ng Diyos. At yung kordero ng Diyos, hindi dugo ng hayop yung kanyang pinatulog. Ang ibinubo niya ay dugo. Dugo, kaya nga may paglilinis. Kasi may nabuhos na dugo. Kung walang nabuhos na dugo, walang cleansing power, mga kapatid, na magpaglilinis sa ating kasalanan. Marumi tayo, naharap sa Diyos, tatanggihan tayo ng Diyos. So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa finished work of Jesus Christ in the cross, tayo ay nasasanctify. Not once. Hindi ito katulad ng, alam niyo yung justification, sisigwi lang ako ng konti. It's a one time for all. Mga kapatid, once for all, legal declaration ng Diyos na ikaw ay righteous. Pero mga kapatid, there is a continuing work of the Spirit in you. So kumikilos pa rin yung Espiritu Santo na kinukonbinsi ka kasi nasa labas pa siya. Pag ikaw ay nag-justify, mga kapatid, baka mag-isip kasi kayo na wala pang Espiritu Santo. Para makita niyo yung buo, you are God's. You are God's property. Whether ngayon noon na mapakailanman, you are God's property. Hindi pwedeng murahin yan, mga kapatid. Pero nahulog sa kasalanan ng tao at kailangan tubusin. So, bagamat tayo ay property ng Diyos, nung tayo ay tinubos, ginawa tayong malinis. Again, it is a finished work. Nasusundan natin. We are God's own property and the cleansing, sanctification, justification are all finished work, complete. Kailangan, ang problema lang, kailangan natin itong ipamuhay araw-araw. It should be a living reality that we are being justified and we are sanctified. Pero tapos na. Kaya in other words, wala tayong option. Wala tayong ibang pwedeng gawin. Kung pinili tayo. Lalakaran natin ito, whether we like it or not. Nagagawa natin na hindi natin alam. Nagagawa na pala natin. Kasi yung banal Espiritu Santo, nung ikaw ay ginastify, mga kapatid, wala pa naman yung Espiritu Santo sa'yo. Word ka lahat eh. Trabaho niya lahat. Magmula doon sa kinonvince ka, in-influensyan ka, kinonvict ka, pinarinig ka sa salita ng Diyos, at nilinis ka, word niya lahat yun. Nung sumampalataya ka, word pa rin niya yun, binigyan ka ng pananampalataya. So, kung titignan natin ay yung tao,
Yung trabaho ng Espiritu Santo, nasa labas pala. Pero pumupulit ka sa'yo. Dahil ikaw ay kanya. Dahil ikaw ay Eden. Wala siya ibang pwede gawin, kundi kumonekta sa'yo. Siya kumonekta sa'yo. Nung kumonekta siya sa'yo, mga kapatid sa justification, in-expect ng Diyos, sasampalataya ka, para magkaroon ng initial banding. Initial banding. Yung initial banding na yun, hindi na pwedeng mapigtas yun kung ikaw ay elect. Pero kung hindi ka elect, pwede mapigtas yan. So magkakaroon ka ng initial banding sa Diyos. Then, pagpunta, so malinis ka na sa harapan ng Diyos. Kasi dineclare ka na righteous eh. Dineclare ka righteous, I mean. Dineclare ka ng Diyos na righteous at inosente. So walang makikita sa'yo. Nadumi ang Diyos. Ikaw ay malinis na malinis, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Pagdating daw sa sanctification, mga kapatid, yung dugo, yung salita, napansin niyo, yung dugo at salita ng Diyos, mga kapatid, yung dugo, patuloy kang lilinisin. So there is a continuing work. Patuloy kang lilinisin ng dugo at yung salita ng Diyos, patuloy kang huhugasan. Pero yung salita ng Diyos, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ay tabak. So dual effect. Nililinis ka, hinugasan ka ng salita ng Diyos, pero dahil ito'y tabak, tinatanggal din yung magagaspang na bahagi na hindi lumili niya sa kalooban ng Diyos. Tatabakin niya, masakit yun. Kaya nga pag nagpipreach, nasasaktan ka. Hindi pwedeng hindi ka masaktan. Kung di ka nasasaktan, walang epekto sa iyo yung salita ng Diyos ba? So it will hurt you. Hindi pwedeng it will not hurt you. Kaya if the word of God is hurting you, pumuri ka sa Diyos. Pumuri ka sa Diyos, then kumukonekta siya sa iyo. Sinasabi niya, ito yung kailangan mo. At dahil ito yung kailangan mo, pag sinampalatayan mo yan, my blood will still work on you, in you. Lilinisin pa rin kita sa anumang karamihan mo. At yung salita na pinaniwalaan mo, tatapyasin niya yung magagaspang, yung bagay na laban sa kalooban ko para luminya ka. So, yung Espiritu, dire-refine niya yung buhay mo. Patuloy niya. Daily. Daily yung nililing inaalis. Binabago niya yung habit mo, binabago niya yung motibo mo, binabago niya yung gawin mo, mga kapatid, sa buhay. Hanggang sa ikaw ay tuluyan at lubusan, mga kapatid, natatanggi sa sanlibutan. Kasi ang ginagawa ng justification, naglalagay ng linya. Boundary. Yun ang hindi nakikita masyado ng marami nating kapatiran. Once na naglagay ng boundary ang Diyos, mga kapatid, world, God's sons and daughter. World, peculiar people. You cannot mix up. Hindi ka pwedeng makimix up dyan. Palaging mayroong dividing line. May separation line palagi between the world at kung nasaan ka nakatayo sa harapan ng Diyos. Once na humalo ka dyan, mga kapatid, tawag sa Olen, gulto, balik ka sa unang butas. Umpisa ka ulit. Kung binigyan ka ng pagkakataon pa ng Diyos. Kaya nga, hindi pwedeng kuminti yung sanctification, justification. Kasi kung bumagsak ka sa sanctification, anong fallback mo? Ang fallback mo palagi, justification, di ba? Magko-confess ka, 1 John chapter 1 verse 9, palagi ang fallback mo dyan eh. At ang 1 John chapter 1 verse 9, mga kapatid, justification. Justify ka ulit ng Diyos. Dideclare ka ulit na righteous. Di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. May fallback tayo palagi, hindi tayo nawawala. Full proof yung ginawa ng Diyos. Hindi, walang kabiguan. In other words, kung magtitiwala tayo dito sa 3 stages of grace, mga kapatid, na ipinarating sa atin na mensahe ng Diyos sa pamagitan ng ating mensahero, hindi tayo papalit. Kasi, may pagkakataon kasi na ano eh, di ba nandun ka na sa sanctification? Kaya sabihin mo, but feeling ko, hindi naman ako nabubuhay ng holy life. Teka nga pala, ano bang holy life? Kaya ang problema, hindi natin alam kung minsan ano ba yung banal na buhay. Iba yung banal na buhay sa makasalanan na buhay. Anong pagkakaiba? According to Brother Branham, mga kapatid, kailan gamitin natin siya? Ang banal na buhay ay pagdating sa bisyo, mga kapatid, sabi niya, pag inom ng alak, ibig sabihin yung alak na matapang, pero lahat na ng alak, baka yung ating kapatid na narito, nakakawawa naman. Pag inom ng alak, paglalasing, sabi ni Brother Branham, pagsusugal, pag-iinom at paninigarilyo, yan, sabi ni Brother Branham, ay unholy living. Siyempre, kasama na dyan ang droga. Hindi pwedeng di kasama ang droga. Yan, mga kapatid.
Pagkatapos sabi dito mga kapatid, yung pamumuhay ng may katapatan sa asawa mo. Kung hindi ka nabubuhay ng may katapatan sa asawa mo, sabi niya, immoral living din yan. Unholy living din yan. At yung pangatlo, mga kapatid, meron pang isa eh. Pero may idea na kayo. May idea na kayo kung anong holy living. Kasi yung pagnanakaw, kasalanan niya. So yung holy living dapat makita sa inyo. Sa trabaho. Sa trabaho, di mo ka dapat madaya. Di mo dapat inuuwi kahit man lang bala ng stapler o pencil, mga kapatid, doon sa bahay mo. Nawawala yung integridad mo sa harapan ng Diyos. Iyon yung binanggit. So, buhay mo, di ka dapat umiinom, di ka dapat nagsusugal, di ka dapat sama na natin dyan ang droga, mga kapatid. Sugal inom, di ka dapat uminom ng matatang na inumin. Pagkatapos sa trabaho, dapat tapat ka sa trabaho mo. Di ka dapat nakikitaan ng mga bagay na pandaraya, mga kapatid, sa trabaho mo. Nakita ninyo yan. Pangatlo, mga kapatid, ay sa asawa mo. Kailangan tapat ka sa asawa mo. Yan ang tatlong binanggit ni Brother Branham kung bubuin natin yung holy life na sinasabi ni Brother Branham. Tandaan natin yung tatlo palagi, ha? Yung tatlo na yan. Kaya pag sinabing set apart, mga kapatid, para ikaw ay cleansed, set apart, mga kapatid, to be used by God, at ikaw ay magiging holy vessel, mga kapatid, dapat binabantayan mo yan. Yung buhay mo, yung pagkikitungo mo sa asawa mo, sa pamilya mo, pati pagpapalaki ng anak, kasama yan. Kasama yan. Pagpapalaki ng anak. Kung hindi mo napalaki ang anak mo, ayon sa salita ng Diyos, unholy living din yan. Sabi mga kapatid, ni Brother Branham. Bigat ano? Tara, church. Time nito na kailangan na natin itong harapin. Amen. Kailangan, nakikita na natin yung mga gawin ng ating mga anak. Hindi na lumilinya. Kailangan, ipangaral na ito ng buong husay. Nakasama pala yan. You have to research it kung pag gusto niyo patunayan. Sinabi ni Brother Branham yan, yung katapatan mo sa asawa mo, yung pagpapalaki mo ng anak ayon sa salita ng Diyos. At yung integridad mo mismo sa loob ng bahay mo. Wow, bigat. So kung ano yung pinapakita mo sa labas na banal ka, maka-Diyos ka, Kristiyano ka, walang bahid ng dumi, dapat ganoon din ang pakita mo sa loob ng bahay. Hindi pwedeng sa labas na, ganoon din sa loob. Dahil kung ang pinakita mo ay iba doon sa loob ng bahay mo, taliwas sa kalooban ng Diyos, then unholy living din yun. Ang bigat, right? Pero kailangan natin gawin, at kailangan natin bantayan, at kailangan makita natin. At pangalawa, tandaan po natin finish work ito. Lahat ito ay tapos na nagawa ni Kristo. Kung magiging legalista ka, ipapamuhay mo yan, letra po letra. Ayun naman ang pagkakaiba. Kasi baka mahulog ka naman dun sa pagiging legalista. Sinabi ni Pastor, ganito. Kailangan di na ako maghalik sa loob ng bahay. Legalista na masyado yan. Di ba? Kaya lang bantayan mo. Sabi naman ng kasulatan, magalit ka, pero pwede ko bang palubugin ng araw? Hindi pwede hindi ka na magagalit. Sabi ni Pastor, kailangan madala ko palagi ang aking mga anak sa tahanan ng Diyos para maturuan, maalagaan. Hindi ko na sila pagagalitan, hindi ko na sila tutuwid. Mali rin, di ba? Kailangan parehas na nandyan. Tinutuwid mo, but at the end of the day, nakukumbinsi mo pa rin na umaten sa gawin ng Panginoon para maalagaan, maturuan. Nasusundan natin mga kapatid. Balanse. Pero pag legalista ka, hindi, kailangan umaten sila. Pag di sila atin, malilintikan sila sa akin. Ano yung walang latay? Matalang. Matalang ang walang latay. Bilay mo yan, lalatayin ang buong katawan at matalang ang walang latay. Hindi naman pwedeng ganoon, mga kapatid. So balanse lahat, hindi tayo legalista, mga kapatid, na letra for letra, na sinabi ni Brother Branham, gawin natin kailangan balanse. Nakikita natin kung ano, mga kapatid, yung tunay na kahulugan ng sinasabi niya. Pero yung katapatan sa asawa, wala na ibang interpretation yan. Kailangan maging tapat ka talaga, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yung maging tapat ka sa tungkulin mo, sa trabaho mo, wala na ibang interpretation yan. Kahit stapler, huwag kang mag-uwi. O kahit man lang eraser, o kahit man lang lapis, huwag kang mag-uwi. Maging tapat ka. Pag may naiwan na pera, doon, mga kapatid, ako ilang beses na ako nakapulot ng pera. Nung hindi pa ako mananampalataya, at ngayon mananampalataya ako. Nung hindi pa ako mananampalataya, syempre, finders keeper noon eh. Bakit ibibigay? Pag binigay mo, baka, di ba, hindi rin bibigay ito sa may-ari. Ako na lang. Pag nakakita ko ng pera, binibigay ko sa, kunwari sa Pure Gold, bibigay ko doon sa Pure Gold. Kung napulot ko ito, pag-i-sorry, ano ang agad, mga kapatid?
So, yun ay integridad din yun. Kung ano yung pinamumuhay mo sa loob ng bahay, sa church, ganoon din, sa loob, sa labas. Ibig sabihin, nakikita yung kabanalan ni Kristo sa'yo, sa iyong buhay, mga kapatid. So, hindi idol, mga kapatid, ang sanctification, you are being set apart and for service, may dapat kang gawin. At ang pinakababa na dapat mong gawin, mga kapatid, ay umaten ng gawain ng Diyos. It is a sacrifice dahil marami ka talaga isasacrifice. Kung minsan, lalo na yung mga kapatiran natin na nasa was, na isasakripisyo nila yan. Kung minsan tumatama yung kanilang duty sa linggo at dahil gusto nilang paglingkuran ng Panginoon, hindi sila nakakapag-duty at bawas yun. So it's a sacrifice. Nawawalan ka ng kita, nawawalan ng dagdag. Di ba? Sa inyo noon, alam ko, sina Brother Kel, Brother Leo, tinatamaan yan. Mga kapatid, dahil gusto lang nilang maka-attend sa gawain ng Panginoon. At masakit talaga. Lalo na pag medyo dinakdakan yung asawa mo, pag-uwi mo, hanapan ka ng kaibigan. Mahirap, talaga. Nakaka-boryong, tawag doon, sakit sa ulo, nakakaturete. At pag naturete ka, kuminsan nawawala na. So isa rin yun, mga kapatid, na dahilan bakit yung guilt nandun pa. Yung mga pagsubok sa buhay. Dahil doon sa mga pagsubok sa buhay, kahit God has already sanctified you, ang feeling mo and justified you, ang feeling mo nandun pa rin yung kasalanan. Kasi every time tinatamaan ka ng mga pagsubok sa buhay, tinatamaan ka ng nanghihina ka. At pag nanghihina ka, nakagagawa ka ng mga bagay laban sa kalooban ng Diyos. So, but it does not negate, mga kapatid, na ikaw ay na-justify na ng Diyos. Kailangan lamang talaga, may problema lang talaga doon sa pananampalataya mo, doon sa mindset mo. Kulang yung pagsampalataya mo doon sa pagpapatawad ng Diyos na ginawa niya para sa'yo. Hindi sapat. Kasi nung pinatawad ka, complete na yan. After that, bawat hakbang mo sa buhay, ang Espiritu Santo ginagabayan ka. Kukumbinsihin ka, influensyahan ka, mga kapatid, iko-convict ka niya, magsisisi ka, hindi ka magsisisi kundi ka niya iko-convict. So, yung Holy Spirit, this time, nag-work na siya doon sa Espiritu mo. Espiritu na siya, so nasa loob na. Nung ikaw ay ginastified, nasa labas pa. So, this time, mga kapatid, isolation, hindi ka dapat maka-isolate. Sabi ko kay Sister Joy ng isang araw, sarap ng buhay ng mga monk. Kasi, nandun lang sila sa isang lugar, wala silang problema, walang magulo, walang maingay, di ba? Walang nagdadaldal, walang problema, nandun ka lang. Kahit yung mga kasama mo, hindi ka gagambalain. Pero sabi ni Brother Branham, sanctification is not isolation. Ang hindi ito isolation, kundi ito ay, what do you call that? Yung firm resolve. Parang siya ang umpisa niya. Firm resolve, parang siya ang umpisa niya. Devotion, di pala. Ano malapit sa devotion? So, you have a firm resolve, mga kapatid, na kasi kung isolation lang, i-isolate ko ang sarili ko para detach ako sa sanlibutan. Hindi ka na ang gusto ng Diyos. Dapat, devoted ka doon, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. So, kahit ikaw ay nahahalo sa sanlibutan, tumatayo ka pa rin sa kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng igigipan mo yung, ang mga kasama ko may ikling damit, kailangan. Ayan na, tupihin ko na yung kaya. Yung lampas ko, huwag nagiging nakapluhod. Una pa, kailangan mag-sasayt in short ako para kahit ang pag dito, yung aking suot, di ba nakikita yung tumbong ko dahil nakashirt ako. Yeah. So, maglalakad yun, wala pa kailangan. Mag-escalator, mga kapatid. Problema, minsan, pagtingin mo gano'n, makita mo yung puwet. Kasalanan mo ba yun? Kasalanan ba yun? Kasalanan ba yun? Sabi ng banal na kasulatan, kung inulit mo. Sabi ng banal na kasulatan sa Aklat ng Santiago, pagtingin mo gano'n, ay, tambong! Dapat gano'n ka na. Kasi pag inulit mo, yun ang kasalanan, sabi ng banal na kasulatan. Pero yung nakita mo yung tumbong, mga kapatid, hindi mo lang sinasadya, pinakita sa'yo. Pagtingin mo gano'n, yeah. Minsan nga, nasa kainan ka, nasa gusto, sa mga interview yung babaan nyo, halos makita mo yung kabuhan, di ba? Diyos ko. Tapos pagkaling mong ganun tinanong na kami. Hindi mo na sabi papalin ng ulo, mga kapatid. Umiwas ka dito, dahil may nakikita kang, di ba? Bagay na nakakapagdulog na kasalanan.
Kaya mo sa kapila, ganun yung makikita mo. Yung nakupo doon sa tabi mo, hinahangin-hangin yung damit ni mga kapatid, kita mo yung buo. Dito, tabi mo doon sa kapila, meron din dito. Saka dito. Sabi naman nila parang buwan. Ang hirap ng kalalagayan natin, mga kanan ninyo. Nasabi pa ng Biblia, wag mo upuan. Ang inuupuan ng mga hindi matutuwid, paano yan? Pag-upuan mo ng bus. See, kaya dito nakikita natin, when you're set apart, you have to show you're set apart. Kung ikaw ay sanctified, kailangan makita sa buhay mo, iba ka talaga. Ang lakad mo ay iba, kasi may demarcation line, may linya that separates you from the world. Iba talaga, mag-iba talaga takbo ng buhay mo. Sa'yo ang gusto mo. Mahirap, uusigin ka, totoo yan. Pero yung pag-uusig na yan, ang kapalit niyan ay pagpapala ng Diyos na walang hanggan. Mapapansin mo, mahirap sa umpisa talaga kasi ang hirap nasanay ka. Kaya, tingnan niyo, pinanganak ka, pagkapanganak mo, ang sumalubong sa'yo, sanlibutan. Ang kumukop sa'yo, sanlibutan. Ang nagpalaki sa'yo, sanlibutan. Kahit mananampalataya yung parents mo. Meron kang mga tito, tita, mga kapatid, lolo, lola, mga kapatid, kamag-anak na hindi mananampalataya, pupunta dyan sa bahay ninyo. Kaya habang pupunta dyan sa bahay ninyo, habang lumalaki ka, hindi mo alam, hindi mo ma-separate, mga kapatid, kung anong kabanalan sa hindi dahil parehas lang yung nakikita mo sa loob ng bahay. But as you grow old, mga kapatid, dapat alam mo na manindigan ka na. Pag nakakarinig ka na ng salita ng Diyos at itinuturo sa iyo anong kabanalan, mga kapatid, you are being set apart, itinatangi ka ng Diyos, inihiwalay ka ng Diyos sa isang buhay na banal, mga kapatid, kailangan lakaran mo yan. At maglingkod ka, paglingkod mo yung buhay mo. Na nakikita nyo na hindi option umabsent talaga kung hindi mahalaga. Hindi, paano pa kaya kung may katungkulan ka? Mabigat. Pero may mga nagpapaalam sa inyo sa atin na may mga katungkulan. Pinapintulutan ko kasi kailangan. Pero kung hindi kailangan at palagian naman na, eh iba na yun. Sayang. Sana narinig lahat ito ng ating mga kapatid. I'm praying na marinig sana lahat ito. Na hanggang doon lamang sa set apart, mga kapatid, madiinan ng madiinan, madiinan ng madiinan. At doon sa isolation, at doon sa sanctification, we are being sanctified, we are cleansed by the blood at sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dalawa yan, dual effect yan. Blood, word. Blood, word. Wala tayong kakayanan, linisin natin ang ating sarili. Yun ang dugo na ibinigay sa atin para malinisan tayo. Yung salita ng Diyos naman, hinuhugasan tayo, pagkatapos hugasan, mga kapatid, ini-scrub tayo. Tinatanggal yung magagaspang na bagay. Kaya nga, hindi tayo pwedeng lumiban. Kung maaari lang, nandito tayo palagi para marinig natin yung salita ng Diyos para sa atin. At yun ay para sa ating paglago. Because it is a continuing act of the Holy Spirit. Continuing work of the Holy Spirit in us, yung sanctification. Hindi yun humihinto. Hindi, uy, nagpahaba na ako ng buhok. Okay na. Kasama rin yan, holiness. Yung buhok ninyo. Holy life. Bakit, mga kapatid? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang buhok ay pantakip. Sige, pantakip yung buhok. Spiritually speaking, kung may ang buhok mo, wala kang pantakip. At kung wala kang pantakip, hubad ka sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi manalangin, hindi pwede. Ang isang babae na may ang buhok. Pansinin niyo yan? Hindi manalangin, sabi. 1 Corinthians chapter 11, kung gusto niyo makita yung kabuuan. At higit sa lahat, yan na lamang ang iniwan na kaluwalhatian ng Diyos sa babae. The hair is for her glory. Nawala lahat yung glory niya nung nagkasala siya sa Garden of Eden. Naging under siya. Sabi ng Diyos, magpapasakop ka, ang Panginoon mo, ang asawa mo, at magpapasakop ka. Palagi kang nasa ilalim niya. Yun ang kalooban ng Diyos. Yung modern society ngayon, yun ang kalooban ng tao. Pero ang kalooban ng Diyos, magpasakop palagi ang babae. Pero kailangan yung lalaki, sinasakop niya ng tama yung babae. Kasi kung mali rin ang pagsakop niya, mag-rebelde yung babae. Susundan po natin, balanse, kailangan balanse. Mga kapatid, iintan ko muna siguro dito, mga kapatid, dahil kung itutuloy natin, bukod sa lalampas, kawawa yung mga wala rito. Kumbinsin ninyo yung mga kapatiran natin na wala rito na napakahalaga itong sanctification. Doon pa lang sa set apart for service, mga kapatid, napakalaking bagay na. Ang matututunan natin dito at yun ang pinakamababa na nga na pwede natin gawin para sa Panginoon. You don't just sit there. Ang sanctification, mga kapatid, ay hindi sa ibig sabihin maupo ka na lang dyan. Meron ka dapat ginagawa. Kung yung paglilingkod mo sa Panginoon ay pagkikinig ng salita ng Diyos, yan ay isang napakadakilang bagay na rin. Kasi sabi ng Biblia, hindi lahat mangangaral. Hindi lahat mangangaral. So meron tagapakinig at kung walang makikinig, walang mangangaral. Nasusundan natin, kaya mahalaga. Yung role talaga
ng tagapakinig. At para ikaw ay makinig, marami kang pagsubok na dadaanan. Oras mo, eskwelahan mo, trabaho mo, pera, napapunta sa gawain, napakarami, napagsubok. Hadlang, kapitbahay mo, baka paglabas mo, guguluhin ka. Marami tayong pagsubok na pwedeng madaanan, mga kapatid. Pero tandaan natin, sa lahat ng pagsubok na yan, kung meron tayo pagkatiwala sa ating Panginoon, tutulungan tayo. At lalabas tayong mapagtagumpay, mga kapatid. So dito na tayo magtatapos muna. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. At gusto kong kantahin yung parang ang gandang kantahin na yung sanctuary. Yan, kantahin natin yung sanctuary. So tayo yumuko at manalangin. Kakilang Diyos, inihiling po namin na dalhin mo ito, ang mensahe ito sa aming mga puso. Hindi lamang po sa mga nandito sa oras na ito. Higit sa lahat, ipuin mo ang puso ng mga wala rito, Panginoon, na panoorin po ito para hindi lumampas ang mensaheng ito sa kanila, Lord God. Bagamat ang epekto nito hindi katulad pag ikaw ay nandito sa loob ng tahanan ng Diyos, kung saan ang pagpapahid ng Espiritu ay narito, pero sapat na yon para magkaroon sila ng kalaman at pag dumating ang panahon, ang kalaman na yon ay mapahiran ng Espiritu, yun ay magiging salitang buhay pa rin, Panginoon. Kaya tulungan mo po sila, ipuin mo ang puso nila, na panoorin nilang video na ito, Panginoon, pag ito in-upload at unawain nila, maunawaan nila. Hinihiling po namin na magbigay ka ng Espiritu ng kaunawaan para maunawaan po nila ang mensahe na nailatag sa umagang ito, Panginoon. At kami po, nawa hindi magtatapos po dito ang bagay na natutunan po namin. Mas malimit kaysa hindi, Panginoon, yung bagay na natutunan namin sa linggo, kuminsan sa susunod na linggo, hindi na po namin alam. Kaya tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na manatili yung bagay na narinig namin, ipangaral namin, naituro namin, Panginoon, nawa manatili talaga ito doon sa aming mga puso. Selyuhan mo po ito dito sa aming mga puso. At mailakad po namin ito, Panginoon, upang pagtinignan mo kami, Lord God, kami magiging tanggap, kaya-aya sa iyong harapan. At patuloy mo po kami, Panginoon, isusulong sa mas mataas na kalalagayan, baitang, Panginoon, ng biyaya ng Diyos. Salamat sa aming mensahero, Lord God. Binigyan mo kami ng mensahero na naging tapat sa paglilingkod. Sa payon, Lord God. Pag kami ay binigyan mo ng ministry, when we are set apart for service, Lord God, kailangan maging tapat po kami. Dahil ginagamit mo kami, hindi tao pong gumagamit sa amin. When we miss, kung kami ginagamit mo at pinagdamot namin ang aming mga sarili na hindi kami magamit, Panginoon, ano kaya ang mararamdaman mo? Kung sa natural, sumatama ang loob, Panginoon, ng tao na pinaglilingkuran mo, paano pa kaya sa spiritual na kalalagayan? Kung Diyos ang nagbigay ng tungkulin, at yung tungkulin na yon ay naging pabaya tayo. O Panginoon, patawarin mo po kami. Kung may mga bagay ka po na nakikita na nagawa namin laban sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, ako Diyos. Kinakabog po namin ang aming mga puso sa oras na ito. Gawin mo po itong makatotohanan. Isa pa pala, Panginoon, na nakalimutan ko, yung mga malalaswang panuurin. Isa pa rin yun, Panginoon, na sinabi ng mensahero na bagay na hindi banal. Panginoon, kaya, o Diyos, napakaraming alok ngayon, Panginoon, sa YouTube. Bigyan mo po kaming lahat ng kakayanan, matanggihan po ito. Kapag yung bagay na hindi naman po espiritual na bagay ay amin pong nakita, bigyan mo po kami ng kalakasan. Hallelujah, espiritu ng pagtanggi para wag po itong panuurin. Bigyan mo po kami ng kakayanan, kalakasan, Panginoon, karunungan, kaalaman, o tibay ng loob para tanggihan ito, Panginoon. Iwaks ito at wag po kaming, Lord God, maagit po nito at maging hindi kami banal sa iyong harapan. Panatilihin mo pong kami banal sa iyong harapan. Make it a reality to us, Lord God. Gawin, sabi Panginoon ng mensahero, maging realidad yung ginagawang pagpapabanal ng Diyos sa atin na binabago yung ating gawi, yung ating mga motibo, yung ating mga nasa. Dapat ito ay nagiging realidad, living realities in our lives daily, living realities in our lives. Yan ang sinabi ng mensahero. Mga kapatid, kaya dapat nararamdaman natin yung pagbabago na ito at tunay na nailalakad natin ito. Tunay na nagaganap ito sa ating buhay. May hinihingi na maghanap ito sa ating buhay. At kung wala tayong kakayanan, palagi tayong bumabagsak, may Diyos na kakalinga sa atin. May Diyos na nangako siya ang palagi ang tulong. Tutulong sa atin. Siya ang kaagapay natin. At siya, sabi niya sa Philippians 1:6,
yung inumpisa niyang gawa sa ating buhay ay tatapusin ng Diyos hanggang sa kanyang pagdating. Oh kapatid, tasan mo pa ang iyong pananampalataya, humingi ka pa sa Diyos dahil yan ay Kanya. At sabihin mo, Panginoon, tasan mo pang aking pananampalataya upang sumagasampalataya ko ayon sa pananampalataya na nais mong makita sa akin. Pupurihin ka, O Diyos. Sa umagang ito, sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah, maramdaman mo nga, ito na po, binibigay na po namin sa iyo ang karampatang paglilingkod na hinahanap mo sa amin, kahit man lang sa panalangin na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samod dalangin, at lahat ng baral ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung sanctuary bago ko tawagin si Brother Kel para isara ang ating gawain sa umagang ito. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. See, you're set apart, being set apart for service. Kahit yung pagsigaw ng hallelujah, karampatan na yun, ang paglilingkod. Yung pagsabi ng amen, karampatan na yun ang paglilingkod. Kaya huwag tayong mahiya na mag-amen, mag-hallelujah, magtaas na kamay. Hallelujah, taas natin kamay sa Diyos. Huwag natin kahiya yan. Walang manunumbat sa inyo sa lugar na ito. Matutuwa pa nga lahat ng narito. Pag tinataas ninyo ang inyong kamay, habang kayo pupuri at sumasamba sa Diyos. O purihin ang Panginoon. Lord, prepare me. Praise God. Isan mo ba? We want to worship you in spirit and truth. We've come before your presence as you told us where to come with praise and thanksgiving in our hearts. We worship you now. You're the one we love. You're the one we worship, God. We worship you in spirit, Lord. We worship you in truth. So come in our praise. Ancient of days, now come, now come, now come. Lord, prepare me be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. From the top. Receive our hearts. We want to worship you in spirit and truth. We've come before your presence as you told us where to come. With praise and thanksgiving in our hearts. We bow before you now. You're the one we love. You're the one we worship, God. We worship you in
Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito. Muli ka naming napaglingkuran. Mayroon pa kaming hininga ng buhay upang pasalamatan ka, dakilain ka. Lord, katulad sa aming inawit, Panginoon, paghanda mo kami, Panginoon, ay isang sanktuaryo dyan sa iyong piling, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na makasunod sa iyong sakdal na kalooban. Katulad, Panginoon, ng ipinangaral ng aming mahal na pastor, ang pagdalo sa gawain, Panginoon, ito po ang isang pinakamababa sa iyong kahilingan, Panginoon. Nawa ay magampanan namin lahat ito, Panginoon, na kung sakali man, Panginoon, na hindi kami nakakadalo, batid mo, Panginoon, na alaman ng puso namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay nais ka namin mapaglingkuran, na kami ay nababagabag sa mga aming loob na hindi kami nakakadalo sa iyo. Subalit, Panginoon, lahat, nawa, Panginoon, ay magkatagpo-tagpo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Higit po pong palalimin ang ugnayan namin sa iyo, Panginoon. Batid namin na ang panahon ay malapit na. Lord, kung kami ay dumaraan sa isang pagsubok, Panginoon, ito, Panginoon, ay nakita mo na. Katulad nga, Panginoon, kung paano mong sinubok si Job, Panginoon, nawa ay tibayan namin, Panginoon, ang aming loob at sinabi mo nga na kami ay bibigyan mo ng tagumpay, Panginoon. Kung walang pagsubok, walang pagtatagumpay. O Lord God, nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makita ang dakilang pag-ibig mo. Kung paano kang napako sa krus, Panginoon, nang dahil sa aming mga kasalanan, nang dahil sa aming hindi pagkilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami lahat na makalakad ayon sa iyong nais, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang mga ginamit mo sa oras na ito, ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher, Panginoon, ang aming mahal na pastor na patuloy na nagpapagal, Panginoon, na ipangaral ang iyong nais, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, patuloy mong pahabain mo pa, Panginoon, ang kanyang buhay upang patuloy, Panginoon, na mapakain niya ang kanyang tupa. Ganon din, Panginoon, ingatan mo ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Ganon din sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ingatan mo silang lahat. Kung meron kaming mahal sa buhay na wala rito, Panginoon, ipaalala mo sa kanila ang iyong salita at ipaalala mo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Kumapit kami sa iyo, Panginoon, at ikaw, Panginoon, magpro-provide, Panginoon, ng lahat ng bagay na nakikita mo na kailangan namin, Panginoon. Lord, gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kung paano mo kami ginabayan, Panginoon, sa aming pagparito, Panginoon, bagaman, Panginoon, maraming sagabal. Subalit, nakarating kami, Panginoon, ang maayos dito, Panginoon. Ganoon mo rin kami dalahin sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tirahan. At dalangin namin, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, makita na kami ay tunay na peculiar people. Matunay na makita nawa, Panginoon, ang buhay mo sa amin. Muli, Lord, mapasayo ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. At lahat ng banal magsabi na Amen. Amen. Praise the Lord.